Gabi po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ay tumutukoy sa iba't ibang mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung kaya nga po yung tatlong pagbasa ay sumesentro sa isang katotohanan. At ano po iyon? Ang lahat tayo nabiyayaan. Tayong mga Pilipino, meron tayong isang joke na parang hindi magandang pakinggan. Bagamat isang joke, hindi pa rin tama. Minsan maririnig natin ang mga tao sasabihin, nang magbuhos ang Diyos ng katalinuhan, tulog ako. Nang magpaulan ng Diyos ng ganda, nagpayong ako. Hindi ho totoo yun. Bagamat isang joke, pero wag na wag po natin gagamitin. Sapagkat nang magbuhos ang Diyos ng pagpapala, ang lahat ay nabigyan. Ang bawat isa ay napagkalooban. Isa po sa mga pinapanood ko sa YouTube ay ang National Geographic at Discovery Channels. Lalo na kung ang palabas na feature ay tungkol po sa mga hayop. Ipinapakita sa atin ang mga kaalaman at mga bagay-bagay tungkol sa bawat hayop na kanilang pinag-aaralan. Halimbawa po, isa sa mga napanood ko, bakit ang haba ng mga binti at leeg ng mga giraffe? Ang sabi po doon sa picture, para po maabot nila ang mga matataas na dahon na siyang pinagkukuhanan nila ng makakain. Bakit ang mga squid, ang mga pusit, ang octopus, may itim na likidong lumalabas mula sa kanila? Ito ang nagsisilbing panangga sa kanilang kalaban. Sa pamamagitan po ng itim na likodo, ang mga kalaban, hindi lamang kanilang nalalabanan o napupuksa. Ito rin ay kanilang nalilinlang. Sapagkat akala ng kalaban, sila ay kakaibang hayop na hindi niya pwedeng kainin. Bakit po ang mga ibon ay merong beak o tuka? Bakit po hindi kagaya ng bibig ng sa mga tao? Upang kanilang makuha ang mga uod at mga insekto bilang kanilang pagkain. That is why their beaks have to be pointed. Their beaks are sharp. Nakakita na po ba kayo sa telebisyon ng mga maliliit na isda nagsasama-sama at bumubuo ng isang malaking hugis? Ito ay isang uri po ng panlaban ng mga maliliit na isda sa mga malaking predators sa ilalim ng dagat. Kailangan nilang magsama-sama at magmukhang malaki at marami upang matakot ang sino mang aatake sa kanila upang sila'y kainin. Bakit ang mga leon, malakas ang pag-atungal? In fact, lions growl very loud. It is meant to scare a possible prey for the lion to assert its superiority. Kaya nga, di ba, ang mga leon, king of the jungle. Kung ating titignan mula po sa dokumentaryong ito, napakahusay ng pagkakalikha ng Diyos sa mga hayop. Hayop pa lang po ang pinag-uusapan natin, hindi pa po dyan kasama ang tao. Ang bawat isa sa mga hayop na ito napagkalooban ng kani-kanyang kakayahan na siyang makakatulong hindi lamang para sa sarili ay mabuhay, kundi upang ang kapwa ay magkaroon din ng kabuhayan. Hindi lamang po mga hayop ang siyang napagkalooban. Mas higit pa po tayo na pinagpala ng Diyos bilang kanyang mga nilalang. At ito po ang siyang buod ng ating pagninilay ngayong gabi. Ang bawat tao, pinagkalooban ng Diyos ng biyaya. Iba't ibang talino at kakayahan upang hindi lamang gamiting panangga, kundi upang kanyang pagyamanin at paramihin. Kaya nga po ngayong gabing ito, kung tayo po ay napagkalooban, anong dapat gawin sa biyayang ito? Hindi lamang dapat gamitin. Ang bawat biyayang ipinagkaloob, dapat pagyamanin. Ang bawat biyayang natanggap, dapat huwag masasayang. Gamitin hindi lamang para sa sarili, kundi gamitin para sa ating kapwa. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, sa kwento po ni Jesus,
Inahalin tulad ni Jesus ang isang maglalakbay sa taong may ari-arian. Kaya nga po ano po yung kanyang ginawa? Sa mahabang version po ng gospel, tinawag po niya ang lahat ng kanyang mga alipin upang pagkatiwalaan ng kanyang ari-arian. Yung isa, binigyan ng 5,000, yung ikalawa, binigyan ng 2,000, at yung ikatlo, binigyan po ng 1,000. Kung ating titignan, ganito rin po sa ating pang-araw-araw na buhay. Iba't ibang talino at kakayahan ang siyang ipinagkaloob sa atin. Kaya malamang nagtatanong kayo, kung pala lahat nabigyan, bakit kinakailangang pag-iba-ibahin? Kung lahat pala napagkalooban, bakit hindi pare-pareho? Tandaan natin, hindi ito ang siyang sukatan ng pabor sa Diyos sa atin. It does not mean that God is playing favorites. Wala pong paborito ang Diyos, kaya ang isa mas maganda. Hindi ibig sabihin na paborito ng Diyos ang isa, kaya yung isa mas makinis. Ibinigay ang bawat biyaya ayon sa ating sariling kakayahan. Kaya nga po, balikan natin yung kwento. Sa pagbabalik po ng may-ari, tuwang-tuwa siya sa mga ginawa ng kanyang unang 2 alipin. Sapagkat yung unang alipin, tumubo ng 5,000 yung kanyang pera. Yung ikalawang alipin, tumubo ng 2,000. Anong sabi po ng may-ari? Magaling at tapat na naalipin. Dahil napagkatiwalaan ka sa magandang bagay na ito, makihati ka sa aking kagalakan. Natuwa yung Panginoon sapagkat pinagyaman ang ari-arian na ipinagkaloob sa Kanya. Ngayon, ano po ang mga katotohanang ipinapahayag ng ating mga pagbasa ngayong napakinggan natin ang nangyari sa Ebanghelyo? Una, ang Diyos nagmamagandang loob sa ating lahat. Sa unang sulat po ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ano ang sabi? Ang lahat tumanggap ng kaloob. Iba-iba po yung kaloob. Iba-iba po yung pagpapala. Kaya nga po ngayon siguro, isang bagay po ang pwede niyo pong pagnilayan ngayong linggong ito. Ano naman kaya yung biyayang natanggap ko? Ano kaya yung biyaya na ipinagkaloob sa akin? Malamang yung iba po sa atin, hindi pa natin na-discover, magaling pala akong mag-organize. Yung iba pala sa atin, hindi pa natin nalalaman, magaling pala ako sa mga programa. Kaya alam nyo, bilang kura paroko, bilang pari, ang nakikita ko pong role ko ay para po kong isang konduktor sa isang orkestra. Na kung saan, sa isang orkestra, ano pong ginagawa ng konduktor? Tinitimpla, hinahanap, ibinibigay ang magandang tunog na pwedeng ibigay ng bawat isa upang makabuo ng isang melody, upang makabuo ng isang tugtog. Kaya nga po ngayon sa ating pamayanan, yun po yung aking malimit na tinitignan. Ano ba yung talento na pwedeng ibigay ni brother? Ano kaya yung ambag na pwedeng ipagkaloob ni sister? At minsan po, nakakatakot, lumilipas yung ating panahon. Tumatanda po tayo hanggang sa tayo ay papanaw, hindi natin nagagamit o napagyayaman yung biyayang ipinagkaloob sa atin. Kaya nga po, ngayong tayo ay napagkalooban, pangalawa, ang mabisang paraan upang ang biyaya ay magamit, ibahagi sa kapwa. Parang may nagkukwentuhan. Uy. Sabi ko, parang may nagsasalita. The teacher in me. Ang pinakamainam o mabisang paraan upang ang biyayang natanggap ay hindi masayang, ito'y ibahagi sa kapwa. Pagyamanin upang ang kapwa ay managana din. Marami pong pagkakataon, merong isang kasabihan yung mga kabataan. Ano po yung isang kasabihan na nakakatawa? Kung kaya mong gawin ngayon, ipagpabukas mo na lang para hindi ka pagod. Mga ganyan. Kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Ngayong gabing ito, tignan po natin, kung ako ay mayroong biyayang natanggap, paano ko ito ibinabahagi sa aking kapwa?
Kung ako po ay merong pagpapala na ipinagkaloob, paano ko ito napagyayaman? Alam niyo dito po sa ating parokya, napakarami pong talento na aking nakikita. Kinakailangan lamang minsang ipaalala. Kinakailangan lamang minsan nagisingin. Kaya alam niyo bilang pari, no, kapag naglalakad po ako, hanggat maaari, magsusutana po ako. Bakit? Hindi lamang po para malaman ng mga tao, pari ako. Minsan po, no, may dumating. Sabi sa akin, tawagin mo yung parish priest. Totoo. Sabi ko, loko ka ha. Magsusutana ako para malaman mong ako ang parish priest. Nagsutana ako. Pagbalik ko, sabi niya sa akin, nasaan yung parish priest? Hindi mo sinabing sakristan ka pala. Bakit po ako nagsusutana? Pag nakakita po ako ng mga bata, automatic, magsakristan ka. Gusto mo bang magsakristan? Kaya alam nyo, yung bunga ng aking paanyaya, ayan, maiingay sila. O di ba, naipasok ko talaga. Madami po yung mga sakristan natin. Bakit? Sapagkat ang aking iniisip, may mga sakristan na hindi nakakapagsakristan, hindi dahil ayaw nila. Hindi sila nakakapagsakristan sapagkat walang nag-aanyaya. Walang nagpapaalala. Walang nagsasabi. Kaya bilang kura paroko, ito po isa sa aking mga tungkulin. No? Ang hanapin at ipaalala at sabihin, pwede kang maging sakristan. Yung mga tatay po, no, hindi naman lahat ng tatay na nakikita ko, sinasabihan ko. Kaya pag may nakita po akong tatay, sasabihin ko, napapansin ko po, linggo-linggo kayo nagsisimba, baka pwede po kayong hindi sakristan, baka pwede po kayong mag-lay minister. No? Yung pong mga pamilyang magkakasama nagsisimba, kapag nakita ko, no, baka pwede po kayong maglektora. No? Kaya nga po ngayong gabing ito, no, yung po yung dalawang bagay na dapat po nating tiyakin. Ano ang biyayang pinagkaloob sa akin? Pangalawa, paano ko pinagyayaman ang biyayang natanggap ko? Kaya alam nyo, minsan nakakatawa. Pag po meron po akong iimbitahin, sasabihin ko, baka pwede po kayong maglektor. Sasabihin po nung sinabihan ko, sige Father, kapag retired na po ako. Kaya sasabihin ko, aabot ho ba kayo doon? Siyempre naman, Father. Hindi ho natin hawak ang buhay. Hindi natin hawak ang kamay ng panahon. Minsan hindi ko maintindihan, bakit kinakailang intayin ng retirement upang makapaglingkod sa simbahan? Pero alam niyo, minsan may lumapit sa akin, sabi niya, Father, hindi man ako nakapaglelektor sa parokya, pero alam mo ba, umaga pa lang, subsub na ang ulo ko sa pagtatrabaho upang igapang ang pag-aaral ng aking mga anak. Alam niyo, na-touch po ako. Sabi ko, oo nga naman, pwedeng maglingkod kahit hindi lektor sa simbahan. Pwedeng maglingkod kahit hindi po lay minister ng parokya. Ang kanyang paglilingkod sa loob ng tahanan. Pero ibang usapan, kung hindi ka naman ganong kabisi, pinagdadalong isipan mo pa ang pagbibigay ng iyong sarili. Bakit? Sapagkat nakatatakot ang pangatlong punto na mismong sa labi ng Panginoon, mariringgan natin siyang sasabihin sa atin, tamad at walang kwentang alipin. Na sa pagdating ng panahon, magsusulit tayo sa Panginoon, sasabihin niya, anong ginawa mo sa mga biyayang pinagkaloob ko sa inyo? Kaya nga, di ba, anong nangyari doon sa ikatlo? Ibinaon ko po para hindi po masayang. Sapagkat darating ang panahon, baka sabihin din sa atin ng Panginoon, tamad at walang kwentang alipin. Ano ang ginawa mo sa biyayang ipinagkaloob ko sa iyo? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, lagi nating tatandaan. Maraming ipinagkaloob ang Diyos sa atin na biyaya. Kung paano ito gagamitin, ang siyang biyayang ibabalik natin sa Kanya. Ang siyang pagpapala na siyang ating susulitin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay, mamaya pag-uwi po ninyo, isulat po ninyo, ano ba yung mga biyayang natanggap ko? Ano yung mga pagpapala na ipinagkaloob sa akin?
Matapos nating isulat, pasalamatan natin ng Diyos. At matapos tayo makapagpasalamat sa Diyos, mangako tayo sa Kanya, ang biyayang inatanggap ko, hindi ko po sasayangin. Sapagkat ang biyayang aking natanggap, aking pagyayamanin sa pamamagitan ng pagbabahagi, hindi lamang sa aking pamilya, kundi sa aking pamayanan. Upang wag dumating ang panahon na sasabihin sa atin ng Diyos, tamad at walang kwentang alipin. Amen.